Ikaw lamang aking kanlungan, sa piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po sa ating lahat. Welcome muli sa ating araw-araw na pagpapala. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, salamat sa araw na ito. Saan kami naroon ngayon. Salamat po sa iyong pag-iingat, pagpapala, at salamat din po Diyos sa iyong mga biyaya sa amin. Maraming salamat sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. So ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay matatagpuan po sa Mga Ngaral chapter 4 verse 9 hanggang 10. No? Basahin ko po, ang dalawa ay mabuti kaysa isa, mas marami ang bunga ng anumang gawin nila. Kapag nabuwal ang isa, maitatayo siya ng kanyang kasama. Kawawang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kapag siya ay nabuwal. Alam niyo po, mas maganda po at mas mainam po na kapag tayo ay sama-sama, no, na gumagawa, kumikilos, ika nga working together, mas marami po tayong mabubuting bagay na magagawa. Kapag nag-iisa ka po, meron ka naman magagawa, pero limitado nga lang, no? Kakaunti lamang ang iyong matatapos kapag ikaw ay nag-iisa. Pero kapag sama-sama, marami, mas mabilis ang matatapos yung kanuman ang ginagawa natin kasi tayo po ay sama-sama na gumagawa o kumikilos. Kapag sama-sama din, no? Kapag may kasama tayo, kapag na-discourage yung isa sa atin, no? Or nalulungkot or anuman, meron pong tumatapik sa atin. Nagpapaalala sa mga kabutihan ng Diyos. Nagpapaalala na tayo ay magsama-sama, baga working together tayo. Amen? Alam niyo po, kapag tayo po ay working together, there is power. Mayroong kapangyarihan. Kapag tayo ay kumikilos ng sabay-sabay, sama-sama, yung kapangyarihan ay kumikilos din sa atin. Kaya mas maraming mabubuting bagay ang nagagawa. Merong great strength kapag sama-sama. Pag working together, great power, great strength, at great impact. Yan po ang nangyari kapag tayo po ay nag-working together, lalo na po sa gawain ng ating Panginoong Hesus. At ang maganda po nito sa Matthew 18 verse 20, sabi po dito, for where 2 or 3 gather together in my name, I am there in the midst of them. Kapag tayo ay working together, sama-sama, lalo na sa mga gawain ng Panginoong Hesus at pinag-uusapan ang Panginoong Hesus, ang kanyang salita, siya ay nasa ating kalagitnaan. Amen po ba? Kagaya po ng araw na ito, kasama natin ng Diyos, nasa kalagitnaan natin ang ating Panginoon. Ang kanyang presensya ay kasama po natin. Saan ka man naroon ngayon, araw na ito, kasama mo ang presensya ng Diyos. Dahil ang pinag-uusapan natin ay ang kanyang salita. Amen? At yun nga po, kapag sama-sama, working together, ang Panginoong Hesus ang nangunguna. Working together means remain united. Na kailangan united tayo, no? Intact tayo sa isa't isa. Maging loyal tayo sa ating mga kasamahan, maging loyal tayo sa mga gawain, maging loyal tayo sa local church na meron tayo. Lalong-lalo na maging loyal tayo sa ating Panginoong Hesus. Working together means bind together, no? Talagang binibigkis ang bawat isa sa ating mga mananampalataya. Working together means support each other. Nagsusuportahan tayo, hindi tayo nagpapalamangan, hindi tayo nagkakagatan, no? Nagsisiraan, kundi tayo ay nagsusuportahan sa isa't isa. Working together. Amen? Alam niyo po, nakita po ng Diyos yung kapangyarihan ng working together. Kaya po,
pumili siya ng kanyang mga 12 disciple. Kung tutusin, kaya naman ni Jesus mag-isa eh. No? Kaya niyang gawin lahat ng bagay na mag-isa. Pero nakita niya ang kapangyarihan ng working together. Kaya namili siya ng kanyang 12 disciple at isinama niya sa kanyang ministeryo dito sa lupa upang mas marami pa ang makasaksi, mas marami pa ang magawa na mabubuting bagay sa mundong ito. Amen? So, yan po ang ating napag-usapan ngayong umagang ito. Maraming salamat po. Nawa po'y tulungan tayo ng Diyos na tayo po ay patuloy na magkaisa, sama-sama, tayo ay mag-working together. Ika nga, maraming salamat sa Panginoong Hesus. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, sa oras na ito, salamat po na sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, tinutulungan mo kami, Lord, na mag-unite. Tinutulungan mo kami, Panginoon, na mag-stick together, Lord, bilang isang mananampalataya. Maraming salamat po sa iyong kapangyarihan. Maraming salamat po sa banal mong Espiritu na siyang kasama namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.